Ayon po dito sa PTV Philippines, pagsisimula ng impeachment proceeding versus VP Sara Duterte, inaabangan sa pagbabalik ng sesyon kasi nga ilang buwan na lang mga kababayan makakasaksi na po tayo ng impeachment trial. Kaya nga dun sa ibang mga senador, sana maging maingat kayo sa pagbibigay ng desisyon po ninyo dahil nakasalalay sa inyong mga kamay yung katarungan na hinahanap ng taong bayan. Ano po patungkol sa paglustay ng pera ng mamamayang Pilipino. So ngayon i-play po natin ito, nakita nating balita galing po sa PTV. Kasabay ng nalalapit na pagbabalik sesyon ng Kamara, isa sa inaantabayanan ang pag-aarangkada ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ano kaya ang masasabi ng ilang mambabatas hinggil dito? Si Mela Lesmora sa Sentro ng Balita Live. Angelique, isang linggo na lang ay magbabalik sesyon na nga ang Kamara at ngayon ay inaabangan na rin ang pagbabalik ng mga malalaking pagdinig dito. At bukod dyan, inaabangan na nga rin ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam sa media ni House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong kanina lamang iginiit niyang kumpiyansa siyang makukuha ng House Prosecution Team ang suporta ng publiko kapag umarangkada na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At saka mga kababayan, dapat po talaga habang umuusad yung impeachment trial, ma-request na ilabas yung mga record ng bangko mga kababayan nito pong si Sara Duterte, yung mga bank records. Kasi mga kababayan, makikita natin dyan kung totoo talaga yung sinasabi ni former Senator Trillanes na may pumapasok po talaga na drug money dito po sa bank account ng mag-amang Duterte, nitong si Sara at ng kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Dapat mailabas talaga yan at maipakita sa sambayan ng Pilipino para makita natin kung ano yung totoo. Alam nyo mga kababayan, sa totoo lang, wala na akong pakialam kung ano yung lalabas na hatol dito po sa impeachment ni Sara Duterte. Ang gusto kong makita dito yung nilalaman ng bangko nito pong si Sara, kung totoo talaga na may pumapasok na mga drug money. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. Sa isang survey ng Pulse Asia Research nitong May 6 hanggang May 9, lumabas kasi na 50% ng mga respondent ay tutol umano sa impeachment, habang 8% lang ang sang-ayon dito. Sabi ni Adjong, duda siya sa resultang ito, lalo pat iba rin ang naging resulta ng 2025 midterm elections kaysa sa pre-election surveys. Pero kapag umarangkada na ang paglilitis, tiwala naman ang kongresista na marami pa ring magbabago, lalo pat malakas ang ebidensyang hawak ng prosekusyon. Tama! Sa puntong ito, balikan natin ang bahagi ng pahayag ni Congressman Adjong. The question really is, ito bang mga survey results na to really do mirror the perception, public perception, public... Ay, shoutout kay Sir Aaron de la Cruz Official Pakisubscribe po natin yan. Sir, thank you very much po sa panonood po. Thank you po. Support, no? Or public clamor. Or would it actually a tool to condition the minds of the public? Kasi based on the recent result of the election, nakita natin mukhang hindi yon ang lumabas. And political analysts and pundits were really surprised. Ordinary people were surprised na hindi din pala ganun yung reflection na lumabas doon sa nakikita natin ng mga results ng survey pagdating doon sa possible na makakapasok. Tsaka hindi talaga mga kababayan kapanipaniwala yung mga inilalabas na survey, lalo na mga kababayan, at iba talaga yun nangyari noong nagdaang eleksyon mga kababayan. Kita nyo naman yung mga wala sa survey, biglang nanalo at nakakuha ng mataas na boto. Kaya yung mga sinasabi na mataas yung tiwala ng sambayan ng Pilipino, etc. dito kay Sara at sa kanyang tatay na si Digong, hindi na yan kapanipaniwala Bakit mga kababayan? Kasi unang-una, nangyari na po yan dun sa nakaraang eleksyon. Ano po, na kung saan, kahit wala sa survey, nanalo pa at nakakuha ng malaking boto. Kaya mga kababayan, taong bayan din naman, kayo din naman ang makakasaksi ng magiging impeachment trial, yung pag-usad, at makikita nyo yung mga ebidensya. So sana, yung mga kababayan Pilipino natin, bago tayo magsalita, magbase tayo dun sa sinasabi ng ebidensya mga kababayan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Oo, talagang importante. Sabi dito ni Danilo Garbo, importante ang bank records. Diyan lang, diyan lang, yari na. Yan nga po yung inaabangan ko kasi, di ba sinasabi nung mga didishet, sure win na daw. Etong si Sara dyan po sa Senate. Kasi nga yung mga nakaupong iba, talagang mga maka-Duterte. Pero sabi ko nga sa inyo, kung ganun lang din naman ang mangyayari, wala na tayong pakialam kung ano man yung maging resulta. Ang sa atin lang, sana makita natin yung mga bank record kasi dun pa lang talaga, hiyari na
mga kababayan, kung talagang totoo yung sinasabi ni former Senator Trillanes na may pumapasok na drug money. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Mga magiging panalo or makakapasok sa Magic 12. So I personally do have some questions and doubts whether these survey firms and these survey results do actually reflect and mirror public sentiments, judging from the previous result of the elections. Angelic, patungkol naman sa sinasabi natin nga malalaking pagdinig na ipagpapatuloy dito sa Kamara, ilan sa mga inaasahan natin nga ipagpapatuloy ay ang House Quad Committee hearing at House Trial Committee hearing. Ito kasi sabi ni Adjong ay may mga loose ends pa. So yan ay ipaplansyahin at aalamin yung mga detalye. Gusto pa nilang malaman bago sila bumuo ng final committee report sa ilalim ng 19th Congress. At Angelic, mabanggit ko na lamang din, sa ngayon ay kalmado na ulit at naayos ulit yung sitwasyon dito sa Kamara. Kanina kasi pinalabas yung mga empleyado, mga kawani at kasama na rin dito yung mga miyembro ng media nang natumunog yung alarm dito dahil nga sa nangyaring lindol. Pero after naman ng pag-inspeksyon ng Engineering Office sa mga gusali at dito nga sa iba't ibang panig ng batasang pambansa ay pinabalik na yung mga tao sa loob ng mga gusali at ngayon ay business as usual yung sitwasyon dito, Angelic. Yes, Mela, sa usapin ng House Speaker. Sabi ni Mama Tiboch, ayan, sure win ba kung sira siya sa prosecution ng impeachment? Yun yung pinagmamalaki ng mga DD-shit na sure win na daw. Kasi yung mga uupo daw na hurado, mga kababayan, katulad ni Robin Padilla, Maka Duterte, mga kababayan, at i-acquit etong si Sara. Pero gaya nga ng sabi ko, wala na akong pakialam sa kung ano man yung lalabas na resulta, mga kababayan, ng impeachment trial ni Sara. Ang gusto ko lang talaga makita yung mga bank record, mga kababayan, na sinasabi ni former Senator Trillanes, kasi dun pa lang talaga, mga kababayan, talagang finish na. Ano po, kung talagang merong drug money na pumapasok. Meron bang update dyan si Congressman Adjong? Angelic, sabi nga kanina ni Congressman Adjong, patuloy yung pagdami ng bilang ng mga kongresista na pumipirma dito nga sa Manifesto of Support para kay House Speaker Martin Romualdez. Sinyalis umano ito na talagang magpapatuloy yung pamumuno ni Speaker Romualdez hanggang 20th Congress. Naku po! Ni Adjong na mahalaga ito para maipagpatuloy din yung mga nasimulan ng legislative actions ng Kamara at para rin sa iba yung paglagupa ng bansa. Angelic? Alright, maraming salamat sa iyo, Mela. Les Moras. Hello everyone! Ayan, mga kababayan, tuloy na po agad natin yan dito. Alam nyo ba, mga kababayan, kung bakit natin sinasabi na dapat yung mga kababayan Pilipino po natin ay magbase sa sinasabi ng ebidensya? Kasi sa totoo lang, mga kababayan, yung mga ebidensya po talaga ng mga tatayong prosecutor dyan po sa impeachment trial talagang matitindi po. Kung dun pa nga lang, mga kababayan, sa mga nagdaan na hearing ng Kamara ay hindi makasagot etong si Sara Duterte, paano na kaya sa mismong araw ng impeachment trial? Kaya kayang sagutin ni Sara Duterte kung saan napunta etong pera ng mamamayang Pilipino? Kaya niyang patunayan kung sino yung tumanggap ng pera ng taong bayan? Kaya niya kayang banggitin kung sino ang nasa likod ni Mary Grace Piatos, na Chel Jokno at netong sina Marian Rivera na tumanggap ng confidential funds? Kaya kayang banggitin ni Sara Duterte yung pinagdalhan niya ng pera ng mamamayang Pilipino? Kung sa Kamara pa nga lang hirap na siyang sagutin yan, paano pa kaya kapag umusad na etong impeachment trial? So ngayon, i-play po natin etong nakita nating video galing po dito sa The Young Guns of the 19th Congress. Dito, mga kababayan, masasabi natin na talagang napakatibay ng ebidensya para ma-impeach eto pong si Sara Duterte. I-play na po natin, mga kababayan. Bakit ako pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte? Ngayon naman, tumungo tayo sa Department of Education. Millions of pesos in confidential funds said to be withdrawn and stored in duffel bags by personnel of Vice President Sara Duterte's office. Hindi rin alam ng mga DepEd official. Tsaka lalo na, mga kababayan, kapag humarap pa yung si La Chica, di ba yun yung sinasabi na kumuha nung 125 million pesos, buong buo na pera ng mamamayang Pilipino. So lalo na kapag naimbitahan pa rin yon doon po sa impeachment trial, paano na etong si Sara?
'Di ba? Kaya dapat talaga mga kababayan, maging maingat ang ating mga senador dito po sa paghihimay nito pong impeachment trial ni Sara Duterte dahil isang pagkakamali nila, sira ang kredibilidad nila. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Kung saan ginamit ang mahigit 100 milyong pisong confidential funds ng ahensya noong kalihim pa nito si Vice President Sara Duterte. Ako po si Zia Alonto Adyong, congressman ng unang distrito ng lalawigan ng Lanao del Sur. At ito po ang Article 2 ng verified impeachment complaint laban kay Vice President Sara Zimmerman Duterte. As the Secretary of the Department of Education, the Vice President is expected to exercise the highest degree of accountability and transparency in the use of confidential funds. At hindi rin po ito nangyari tulad po ng paggasta ng confidential funds ng Office of the Vice President. Ang confidential funds ng Department of Education nung namumuno pang Secretary si Vice President Sara Duterte ay questionable rin. I think, Mr. Chair, the reason bakit walang makasagot ng direkta kung may empirical basis for assigning funds to these activities is because there is no basis at all. Pwede ho natin, ako sa aking pananaw, pwede nating masabi na hindi talaga nangyari yung mga purchase of information, hindi talaga nangyari itong mga confidential activities. Ayon kay Ms. Maria Rundan Catalan na Chief Accountant ng Department of Education, siya ay pinapirma sa liquidation report, ngunit ang kanya lang nakita ay ang cover letter. Di ba? Paano po kayo magsicertify ng isang dokumento na complete? Dito pa lang mga kababayan, bistado na eh. Pinapirma mga kababayan itong si Ma'am Catalan ng liquidation report pero hindi man lang niya nakita mga kababayan yung mismong nilalaman kung paano ginasta yung pera, kung paano na-liquidate. Diyan pa nga lang mga kababayan, bistado na eh. And proper nang hindi nyo nakita. Hindi po ba kayo nagtaka na nagsicertify kayo ng isang dokumento na complete and proper pero hindi nyo naman nakikita yung laman ng loob? Unfortunately, that was the case, sir. I was requested to sign the document. Oh, you signed the document, but you never bothered to read this mandate of yours? Ma'am, who ordered you to sign the document? I not really ordered, but I was requested by, Yes, who requested you to sign the document? by ASEC Shine Fajarda. Sino po? Si Assistant Secretary Shine Fajarda. Sunshine Fajarda. At isa po sa aking pinaka-ikinagulat ay ang mga revelasyon ng mga opisyales ng Armed Forces of the Philippines. Ginamit ng DepEd ang kanilang certification, ngunit ayon sa mga opisyales ng Armed Forces of the Philippines, wala silang natanggap ni piso kusing. Diba? Galing sa Department of Education. Yan! At ayon sa kanilang mga opisyales, ito daw ay isang regular na programa ng Armed Forces of the Philippines. Sinasabi ng DepEd, nagbayad daw sila ng informant worth 4,050,000 pesos. Hindi naman po sa hindi inintindi. Humingi po ako ng reports na evidencing success para as required by COA. Nung nakita ko po yung report, ang pagkakaintindi ko po is hinold yung mga seminars due to coordination and information received from DepEd. Actually, I was asked by the Office of the Secretary to ask for certification coming from these units. But it is clear to them or even to me that no funds are involved, meaning no funds released to these units. For the 8 YLS that were conducted, you used the fund of the Philippine Army. For our participants, we used the Philippine Army. For the students, they used the local government unit funds, Mr. Chair. But in as far as you are concerned, kanya-kanyang gastos ang iba't ibang opisina. KKP po. And for the children, the youth, you said it is being shouldered by the LGU. Tama? Yes, Mr. Chair. Would you confirm the statement of Colonel Buransing na Yes, ang Your mga Honor. opisinang participants ay kanya-kanya ng gastos? Yes, Your Honor, Mr. Chairman. At tulad din ng paggasta ng Office of the President ng kanilang confidential funds, may 405 out of 677 na recipient ng confidential funds ng Department of Education ang walang record. Dito talaga mga kababayan, dito sila nabisto ng matindi. Bukod doon sa Armed Forces of the Philippines mga kababayan, na sinasabing nagkanya-kanyang bayad, ika nga, at hindi naman talaga sinagot ng OVP mga kababayan or ng DepEd at saka ng DepEd sa panahon ni Sara Duterte, dito pa sila mas lalong nalintikan doon sa mga recipients, doon sa mga resibo ng mga tumanggap ng confidential funds na talagang kung iisipin po natin, hindi nag-e-exist yung ibang mga pangalan, lalo na yung kababago lamang na nadiskubre ng Kamara
na kahit pala si Chal Jokno, si Attorney Chal Jokno, nakatanggap ng confidential funds at saka itong si Miss Marian Rivera, mga kababayan, inilagay din doon na nakatanggap ng confidential funds. Doon pa nga lang bistado na ito pong opisina ni Sara Duterte at ang DepEd sa panahon na hawak ni Sara Duterte, mga kababayan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Record sa Philippine Statistics Office. Over 400 names in acknowledgement receipts of the Department of Education's confidential funds have no records with the Philippine Statistics Authority, according to a lawmaker. The 677 names from the ARs, it was determined by the PSA, Mr. Chair, that only 405 of these ARs with these names have no record whatsoever. So malaki-laki po yung persyento, 677. Out of the 677, 405 ang wala pong verifikasyon at wala pong record ng PSA. Ang betrayal of public trust daw po ay acts which are just short of being criminal but constitute gross faithlessness against public trust, tyrannical abuse of power, inexcusable negligence of duty, favoritism, and gross exercise of discretionary powers. Tama! Malinaw po na ito ay nagawa ni Vice President Sara Duterte that constitute betrayal of public trust. O ayan, at alam naman po natin, mga kababayan, na yan po ay impeachable. Kaya etong si Sara Duterte, talagang possible na ma-impeach po ito, mga kababayan, sa darating na impeachment trial. Kaya nga yung mga senador na pro Duterte, abay isipin nyo naman ang kapakanan ng sambayan ng Pilipino, hindi yung kapakanan ng mga kaalyado po ninyo. Kung kayo ay pinalad ngayon, baka dahil may tiwala pa rin sa inyo ang mga kababayang Pilipino natin, na itatama ninyo yung mga pagkakamali ninyo noong mga panahon na kayo ay kaalyado ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sana dito sa 20th Congress, itama ninyo yung mga pagkakamali na ginawa ninyo noong nasa 19th Congress pa lang kayo. Katulad nitong sina Bato de la Rosa at netong sina Bongo. Sana sundin ninyo yung sinasabi ng ebidensya, hindi yung sinasabi ng pagiging kaalyado ninyo sa pamilyang Duterte. Kasi kung titingnan po natin itong mga ebidensyang hawak ng mga tatayong prosecutor, talagang karapat dapat naman na ma-impeach ito pong si Sara Duterte, mga kababayan. So anyway, kung kayo po ang tatanungin, mga kababayan, ano po masasabi ninyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin? Ano po masasabi ninyo hingil po, mga kababayan, dito po sa lumabas na video galing po sa The Young Guns of 19th Congress, na kung saan talagang isang patunay at isang dahilan na matibay yung ebidensya, mga kababayan, na hawak ng mga tatayong prosecutor para ma-impeach etong si Sara Duterte. So anyway, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo